Namaga ang lalamunan at nagkaroon ng pagdurugo sa bituka ang isang 2 taong gulang na lalaki sa Pampanga. Aksidente kasi niyang nainom ang lye water na ipangahalo sana sa ihahandang kakanin sa kanyang kaarawan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Mga kapatid, pamilyar ba kayo sa lye water? Ito ay isang uri ng alkaline solution na madalas ginagamit sa paggawa ng mga kakanin, tulad ng kutsinta na handa ng batang si Zeke sa kanyang 2nd birthday. Pero ang masaya sanang araw, nauwi sa disgrasya nang aksidenteng mainom ng bata ang lye water. Ang bote, ganito kalaki. Parang kasi laki siya ng regular bottled water. Tapos sabi ng mama ko, konti na lang daw yung laman nun. Pagkakita namin, ganito na lang. So sabi ko, ang tansya ko, naka 5 to 6 teaspoonful siya ang pagkainom. Mabilis daw ang naging pangyayari dahil nakita na lang nila na biglang sumigaw at umiyak si Zeke. Nagsuka ang bata at tinubuan na ng rashes sa paligid ng bibig. Actually, yung lye water, nakalagay siya sa cabinet. Ang kaya lang, dahil nga tinanong ng tita ko, ano yung lye water? Anong itsura? Saan nabibili? So, ang ginawa ng mama ko, kinuha niya yung lye water na nandoon sa cabinet, pinakita niya sa tita ko. Ayon sa nakausap nating doktor, delikado talaga kapag nainom ng direkta ang lye water. Tinutunaw niya ang yung esophagus, itutunaw nga niya yung gastrointestinal tract mo. So very dangerous talaga pag alkaline ang na-intake, katulad nitong lye. Ilang ospital ang tumangging tanggapin si Zeke. Iisa lang daw kasi ang toxicologist sa Pampanga, kaya umabot ng 7 oras bago na-admit sa ospital ang bata. Bago pa siya ma-ICU, nag-advise na yung doktor or nagutos na siya sa mga nurse na injekan siya ng gamot kasi namamagana yung lalamunan niya, baka daw magbara yung airways. And doon nga nakita na nagdudugo na yung bituka niya, tapos yung esophagus niya talagang nasunog, hanggang sa pinakadulo ng intestine niya nasunog. 4 na araw sa ospital si Zeke. Nakauwi na siya ngayon pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga iniinom na antibiotics. Para kay Jessa, trauma talaga ang inabot sa kanila na nangyari. Pero nais niyang ikwento ang nangyari sa anak para hindi na maulit pa sa ibang bata. Itong lye water, talagang hindi to common na alam na delikado. Kailangan hindi ma-reach ng mga bata yung mga chemical na yan upang hindi ito nila mainom. So pag may mga ganitong nangyayari, huwag na po tayong mag-self-medicate or may ibibigay pang ipapainom or ipapasuka pa. Huwag na po, dalhin na lang po kagad sa malapit na hospital. Mga kapatid, Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Kumustahin natin ang lagay ngayon ni Zeke kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, paano ba nainom ni Zeke itong lye water? Saan ba ito nakalagay nung nakuha niya? Sabi mo, mukha siyang tubig talaga, so magkakamali ka, ano? Papsy, ito nga yung gustong linawin nung magulang ng bata kasi syempre marami silang bash na natanggap online na bakit daw pinapatong kung saan-saan yung mga ganitong bagay, pabaya daw silang mga magulang. Pero in-explain naman ni Jessa, yung nanay ng bata, na ito kasing dahil nga itong lye water ay isang ingredient sa paggawa ng kakanin, so pinakita lang nung kanyang lola itong lye water sa mga gustong gumawa din ng kakanin. And then nalapag lang siya sa lamisita. And then sobrang bilis daw. Kasi biglang naabot ng bata at nagulat na lang sila habang nagkukwento, nag-i-explain yung kanyang lola kung paano ginagawa yung kakanin. Sumigaw na si Zeke at saka nag-iiyak na dahil nga marami na palang nainom. Kung ingredient ito sa isang kakanin, bakit nakakalason itong lye water, Yeda? Siya itong lye water ay safe naman siya kapag niluluto. Kasi ibig sabihin, nawawala yung tapang niya o yung tinatawag na alkalinity kapag nahahalo siya sa bigas o sa harina. So kapag yun nga, nakakain natin is wala na yung alay na nakakasama doon sa ating katawan. At saka siya nakakadagdag kasi siya sa texture at saka sa kintab ng pagkain. Kaya siya madalas na ginagamit sa mga kanin. Pero kapag swallow mo siya o nainom mo siya, na-concentrated yung formula kagaya nga nung nangyari doon sa bata. Meron kasi itong sodium hydroxide at potassium carbonate na nakaka-dissolve at saka nakaka-burn ng tissue sa ating katawan, which is nangyari nga sa bata, nagkaroon ng burning sensation sa kanyang esophagus. Kamusta na yung si Zeke, itong bata, nakainom ng lye water? Kamusta na?
Actually, nakalabas na siya sa ospital, pero tuloy-tuloy kasi 10 days yung kanyang antibiotics eh. Pero napansin naman nila na umigi yung bata. Ngayon, masigla na ulit. Yun lang, syempre, pahirapan pa inumin dahil nga 2 years old pa lang ito, antibiotics, masama yung lasa ng gamot. Pero okay naman na daw, Papsri, masigla na, tsaka malakas na ulit kumain at tumedi. Okay, Yeda, wala bang pangmatagalang epekto yung naging pamamaga ng kanyang lalamunan at pagturugo ng kanyang bituka? Papsri, ayun yung tinanong natin kung may long-term effect nga ba ito. Pero ang sinabi kasi sa kanila, paliwanag sa kanila ng doktor, nung na-ICU kasi si Ziki ng 2 days, is hindi siya pinainom, pinakain, pinadede. Kasi yung ating bituka daw talaga is nag-heal siya naturally kapag hindi siya nagtatrabaho. Ulitin natin, mabilisan lang. Hindi lamang yung mga bata, pag nakainom, delikado sa kanila, pati kahit may edad na. Yes, Papsri, kahit may edad na. Tsaka syempre, sa dami din ng iniinom, talagang nang nainom, is, ayun talagang delikado at maaaring ikamatay. Yan, ang lye water. Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual.